Maligayang araw sa ating lahat. Ako si Aaron Jan Lumbang. Itong aking daily devotion para sa araw ito. Ito po ay nakabati po sa ginagawang daily devotion series ni Pastor Russell Ocampo ng 365 daily devotion. At yung patalakayin nating paksa para sa araw na ito ay totoo bang may walang hanggang parusa? At yung pinaka-konsepto natin na pag-uusapan natin ay yung annihilationism. No? So, scripture natin ay from Matthew chapter 25 verse 41 and 46, no? Pero unang pag-usapan natin yung konsepto ng annihilationism, no? So ito ay isang teorya, no, na ang impyerno at yung eternal suffering at yung mga tao na nandito at yung mga demonyo na nandito, lahat na nandito sa loob ng impyerno ay magdudurusa, oo, pero for a time, no? Hindi siya walang hanggan, kundi ang nangyari ay maabot sila sa isang appointed time kung saan sila ay mag-annihilate o mag-destroy, kung saan mawawala sila sa existence, no? Kaya, so that they no longer exist, no? Sa ganun, tignan na natin yung pinaka-verse natin. So, then he will say to those on his left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire. Prepare for the devil and his angels. Sunod doon ay, then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. So, basahin na natin yung mga teaching natin for the day. No? Una is hell is a place of torment. So, yung pinaka natin kailangan na intindihan dito yung or kaka-connected ito sa application natin na seek the truth about hell. No? Ano ba yung purpose nito? So, it's a place of torment talaga. Para kanino? Para saan? Ano yung purpose talaga nito? So, ito ay isang lugar na ginawa talaga para kay Satanas. No? At kanyang mga alagad or angels, fallen angels rin. So, makita mo talaga na this is for place for demons, for devils, for Satan and all that who follow him. And since yun talaga yung pinaka-purpose nun, pero ang tao rin ay mga unbelievers ay masasama rin doon, no? So makita talaga natin dito na why is hell a place of torment? Ayon sa 19 ko sa tinuro ni Pastor Russell Ocampo, na meron talagang verse yung sa naalala natin yung story of the possessed man, no? That encountered Jesus, kung saan si Jesus ay tinanggal niya yung mga demonyo sa tao na yun, yung legion yun, at nilagay niya ito sa mga baboy. So, bago din mangyari, no, tinanong ng mga demonyo kung sakaling i-torture sila bago yung appointed time. So, alam nilang merong appointed time at meron talagang lugar para or yung para ma-torment sila, no? So, that is hell. So, next is, hell is an eternal separation from God. So, babasahin natin yung scripture from Revelations, no? And the smoke of their torment goes up forever and ever, and they have no rest day or night, these worshippers of the beast and his image, and whoever receives the mark of its name. No? So, other than it being a eternal suffering, eternal damnation, eternal separation from God talaga. So that is what hell is. Yung purpose niya is for torment, and para kanino? Para sa unbelievers, Satanas at yung mga other angels that followed him, no? So ito yung makikita natin. So ayon nga kay Pastor Russell Ocampo na hell is unlikely for the purpose of annihilation, no? Or annihilated. Hell is unlikely be annihilated, no? So, kagaya nga ng maging pinag-usapan natin, ay pinaka-konsepto natin ay yung annihilationism, ay hindi masyado o hindi maaari dahil ang impyerno o sa 19 ko rin naunawaan ko na ito ay isang lugar talaga kung saan may eternal damnation. Kaya nga ibig sabihin ng eternal hindi natin pwedeng i-manipulate yung ibig sabihin ng eternal na itong isang area eternal damnation, ito naman isang area eternal life na lang, no? So kumbaga yung eternal damnation mahihinto tapos biglang mawawala sila sa existence, no? It's not unlikely. So itong pagdudurusa ay hindi magtatapos. It will go on and on basically, no? Walang nang mangyayaring mawawala sa existence. So ayun sa naintindihan at naunawaan ko rin kay Pastor Russell Ocampo. So, tignan natin yung mga applications natin since na-discuss na yung seek the truth about hell. Alam natin yung purpose. Kailangan natin alamin yung purpose para kanino, para saan, bakit ito binuo, bakit ito kailangan, mga ganun. You have to learn about it. Na
mainly para malaman natin yung gaano ka-dire at kasama rin yung para magkaroon tayo ng appreciation sa Panginoon na niligtas niya tayo dito no? Niligtas niya tayo rito na niligtas niya tayo rito kasi dito na talaga dapat tayo mapupunta sa kapamahawakan, eternal damnation, na it is what we deserve. Pero God is so loving, God cares for us na He made a way for us willingly for us to willingly go toward Him. So, next is snatch people from the fire. Ito yung isa sa pinaka-importanting mga application talaga, no? Yung real life practicality na kung saan kailangan talaga natin pag-arali yung Biblia. Dahil, if we also see, at kasama ito sa teaching number 2, see unbelievers as emergency patients, kung saan makikita talaga natin yung gano'n ka-dire yung situation, gano'n ka-importante. Kasi yung emergency patients, na makita natin na kailangan talaga silang agad-agad tulungan, no? Yung iba pwede pang maghintay, pero unbelievers, kailangan, these are people that need immediate assistance, immediate help, immediate intervention, no? Para masolusyonan na hindi sila mapupunta sa impyerno, no? So, we have to snatch these people from the fire, instant yun. Na kumbaga, parang kagaya nga sinabi ni Pastor Russell Ocampo, analogy na kailangan pag-isipan mo kung may bata, tapos palapit siya sa siguro mainit na kalan or mainit na bagay, sige, pwede rin iron, plancha, at palapit na siya, hawakan niya, siyempre patakbo ka na nun, isa-snatch mo yung kamay niya para hindi siya masaktan, hindi siya mapasok. Sa ganun, dapat ganun rin tayo sa mga unbeliever, no? Mga hindi na mananampalataya. So, yun lamang. Salamat sa pakikinig at buhay.